Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Nakakain ba iyon? Kapag in English po natin yan, is it edible? O kaya pag ang gusto mong sabihin ay nakakain ba ito? Is this edible? So pili na lang po kayo kung it na pag tinagalog ay iyon o kaya this pag tinagalog ay ito ang inyong gagamitin. Tatandaan nyo kapag iyon ay yung bagay po ay inyong pinag-uusapan at wala po sa inyong harapan, hindi nyo itinuturo at hindi nyo hinahawakan. Samantalang itong this, itinuturo nyo yung bagay, nakikita nyo o kaya hawak-hawak nyo. So yan ang pagkakaiba. So pili na lang kayo dyan kung alin ang kailangan nyong gamitin. Kapag hawak-hawak nyo, itong gamitin nyo, this. Kapag pinag-uusapan nyo lang, tapos hindi nyo naman nakikita yung bagay doon, edi iyon ang gamitin nyo bilang it. Okay po? Isa pa pong halimbawa. Nahawakan ba iyon? Is it tangible? Isa pa. Naisusuot ba ito? Is this wearable? Isa pa. Naiinom ba iyon? Is it drinkable? Okay po. Bali po, ang tinuturo ko sa inyo ay itong tinatawag na the verbal adjectives. At ito po yon, simula edible hanggang sa reachable. Okay, na sila po ay lahat po ay adjectives. Pag tinignan nyo yan sa dictionary, makikita nyo na ang edible ay adjective pala, tangible ay adjective pala, hanggang dito sa reachable, adjective pala yan. Kaya lang po tinawag na the verbal, sinasabi lang po dito na yan pong salitang edible hanggang dito sa reachable ay mula po sa salitang verb. Okay? Na kapag sinabing verb, yan po ay salita na kung saan ay patungkol sa aksyon. Halimbawa po, yung salitang eat, yung EAT, di ba kain? Pag sinabi mong, kunyari, pag sinabi mong eat, kainin mo iyon, meron kang kakainin. Diba? Pero may pagkakataon din po kasi gusto mong sabihin na yung bagay na iyan ay nakakain. Pag ganun po, sinabi mong nakakain, yung sa salitang nakakain, inilalarawan mo yung bagay, pero wala kang ginagawang, walang nangyayaring aksyon. Diba? So, hindi mo pwedeng gamitin yung eat para sa salitang nakakain. Kailangan mo siyang i-convert o gawing adjective para masabi mo, para ma-convert mo yung kain sa nakakain. 'Di ba? So, diyan na po tayo bumabaksak sa salitang the verbal adjectives. Yung verb ay kinonvert natin patungong adjective. Okay? So, sana ngayon alam nyo na kung bakit meron pong the verbal adjectives. Kasi, kunyari po, yung halimbawa, ito, drink. Uminom ka. Diba? Drink. Eh, gusto mong sabihin na naiinom yan, yung bagay na iyan. So, gagawin mong salitang panlarawan yan, hindi na salitang aksyon. So, para magawa mo yon, kailangan gawin mo siyang adjective. At pag ginawa mong adjective, ito na. Ito na po. Drinkable. Yung drink, magiging drinkable. Okay? Eh di naibigay mo ng tama yung nasa isip mo na sinasabi mo na naiinom itong bagay na ito. Okay po? So, yan ang tulong ng the verbal adjectives. Okay? Ngayon, hindi po sa lahat. Bali, ang malaking tanong din po kasi, paano ka gagawa ng the verbal adjectives mula sa verb? Yan ang malaking tanong kasi. Dito sa ating aralin, ang itinuturo ko po muna sa inyo ay ang tinatawag na suffix base. Okay na, itong suffix base ay yan po ay meron po tayong ilalagay na mga letra. Okay? Sa hulihan noong naturang salita o naturang verb. Okay? Para maging adjective siya. Kaya kung mapapansin nyo,
yung it naging edible. Kasi itong suffix base po, naglalagay ka sa hulihan ng IBLE o kaya ABLE. Okay, dito sa unahan itong edible, ang inilagay po natin ay IBLE. Sa sumunod, IBLE rin. Pero pagdating sa ikatlo, itong wearable, ABLE. Okay, na inilalagay po sa unahan para maging the verbal adjectives. So yan ang itinuturo ko sa inyo ngayon, yung mga salitang nakasuffix base na may IBLE o kaya ABLE. Na kapag ginawa mo yan, inilagay mo itong dalawa sa itong maalinman dito, ay inilagay mo sa ulihan nung naturang verb, ay nagiging the verbal adjectives na po yung naturang salita. Okay, at ang malaking gusto kong matutunan nyo, hindi po lahat ng the verbal adjectives ay nilalagyan ng IBLE at saka ABLE. Ito lang pong mga nakalista po dito na gusto kong ipatanda sa inyo para pag naisip nyo yung salitang adjust at gusto nyo gawin yung the verbal adjectives, edi alam nyo nang gagawin. Lalagyan nyo ng ABLE, adjustable. Para pag tinagalog, na i-adjust. Okay? So, ganun po yun. Ganun po yung paggamit ng the verbal adjectives. At saka, nagamit tayo ng katulad nitong suffix base. Okay? Na ang ibig sabihin nitong IBLE o ABLE na inilalagay natin sa ulihan ng ating adjective ay capability. Okay, may kapasidad na makain, may kapasidad na mahawakan, o maisuot, mainom, masunog, mabali, matawaran, maunawaan, o kaya abot kaya. At ang maganda pa po dito sa ating lesson ay naituturo ko sa inyo kung paano na po agad sila gawing tanong. Gamit lang po ang simpleng pamaraan. Okay? Yung is po, yan po ang ginamit ko kasi ang sinasabi nyo po dyan ay ang tanong nyo ay pang ngayon. Tapos, ang is po ay maaaring i-partner sa pronoun na it. Kaya, tama yung kombinasyon nila. Tapos, isusunod nyo po dyan ay yung the verbal adjectives na natin. Tapos, question mark sa dulo. Okay? Ganun po yun. So, sana makikitandaan po itong lahat ng the verbal adjectives natin na may IBLE o kaya ABLE sa hulihan. Okay? Para umusay na po agad kayo sa paggamit ng the verbal adjectives sa madaling pamaraan. Okay po? Tapos, dagdag kaalaman pa po. Pag gumagawa tayong tanong, pwede tayong gumamit ng linking verb na ilalagay natin sa unahan. Kasi oras na maglagay po tayo ng linking verb sa unahan, gumagawa po tayo ng tanong. Ganun po yun. Okay? So, makikitandaan na rin po. Okay? So, sana po, marami po kayong natutunan ngayon. At maraming salamat po sa mga nagsasubscribe para matulungan ng ating page. Okay, napakalaking bagay po ng mga subscriber. At doon po sa mga bibili po sa Shopee dyan, yung item nyo o kaya yung item na nandito sa page, pag ginamit nyo po yung link natin dito sa page ay makakatulong po para makapagbigay man lang ng maliit na komisyon dito sa ating page. Kaya maraming salamat po doon sa mga tumatangkilik. Okay? Bali po, yung mabibili nyo po na item na gusto nyo o kaya yung nasa page, magbibigay po ng commission yun dito sa ating page na hindi po dadagdagan ng presyo yung inyong nabiling item. Okay, so maraming salamat din po sa mga nagsasubscribe, sa mga nag-share para makita rin po yung channel natin at ng mga nagla-like. Maraming salamat po.